Okay. Tayo. Asan na yung ano natin, MC natin, si Renz? Nandiyan na ba? Renz. Wala pa. Ayan, nandiyan si Renz. Ayaw po muna ay awit. Renz, ready ka na, Renz? Ready na po. Awit muna tayo. Na isang awit din bago tayo mag-start. Prepare ka na, Renz, ha? Yan yung lyrics. Nakikita yung lyrics. Ako po. Amen. Every breath that I take, oh, and I'm away. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you every breath that I take, oh, and I'm away. Friends. Tuloy mo na, Renz. Ako prayer. Amen. Any prayer, bro? Yes, tayo pa yung manalangin mga kapatid. Oh, hallelujah, yes, Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, sa paggabay mo po, Panginoon, sa amin po, Panginoon, na pagbuli-buli po sa iyong mga banal na salita. Oh, hallelujah. Yes, Lord, napakabuti mo nga, Panginoon, dahil sa buong araw, Panginoon, at kami yung ginabayan po, Panginoon, hindi lang sa aming kapatiran, Panginoon, bagkus po, Panginoon, pati ang aming pamilya na sa bansang Pilipinas. Oh, hallelujah. Lord, hindi po kami magsasawang magpapasalamat sa iyo dahil ikaw po ang tunay na Diyos, Panginoon. Tunay na tapat nga, Panginoon, na ikaw ang pinakadakila, Panginoon. Pinupuri ka sa lahat, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord,
Si Bro Justin po, Panginoon, nagagabayan mo, Panginoon, pangunahan mo siya, Panginoon, sa kanyang paghahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Bagkus po, Panginoon, ikaw po ang aming makikita, ikaw po ang aming maririnig, Panginoon, sa paghayag po ng iyong mga banal na salita. Oh, hallelujah. Lord, ito po'y magririma po sa amin, hindi lang sa aming isipan, Panginoon, bagkus po isa puso rin namin, Panginoon, at may gagamit din po namin, Panginoon, na makahayo pa po, Panginoon, ng mga banal, mga kaluluwang hindi nakakarinig sa iyo, O Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang binabalik ang pinakamataas na puri parangal in Jesus mighty name. Amen and amen. 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 Welcome, Bro Marvin. Praise God. Welcome, Welcome, bro. Thank you po. Praise God. Pa ako na lang mag-preside. Kasi dyan this pala last week, ano? Ikaw nag-preside last week, Glenn, no? Yes, si Kuya Rodel po ngayon. Sino? Si Kuya Rodel. Sino? Okay, hindi ako pala preside. Hindi nag-check ng ng schedule. Alright, amen. So welcome po, no? So si Brother JP, Brother Jeffoy, welcome. We really miss you, bro. Bro JP. And si Welcome, bro. Mervin, welcome to our BS and welcome Thank to you po. the group. So hopefully we could grow together, no? Sabi nga ni Pastor sa kanyang last message is, this year, ang target natin is to grow. So let's help each other na mag-grow natin yung ating mga faith, ang ating mga pananampalataya. We grow as a Christian this year, no? So, yes, last week, ako po yung nagbigay ng topic. So, ang sabi nga sa topic is, let's go deeper. No? Sabi doon sa kanyang, let me highlight something doon sa aking topic last week. Sabi dito ay ipinahayag namin sa inyo ang aming narinig upang makasama kayo sa aming pakikisama. Sabi po ba? Pero sa Christian na simbahan. Amen. So, ang ano po natin is kumbaga yung mga nauna sa atin, they are very masaya, very lucky, no, na kasalamuhan nila si Lord. How much more tayo na hindi natin. Tulad nga na sabi ko before, tayo na hindi nakakakita sa Kanya and still we believe in our living God, although hindi natin siya nakita. So let's look forward na mapalalim natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, no? So i-connect natin doon sa sinabi ni Pastor last week sa sermon niya na let's grow sa Panginoon, sa message ni Bro Glenn sa kanyang input sa Bible study natin last Friday as well. Yung ating ugat naman, no? Yung ating ugat kailangan ding mag-grow ng malalim. So ganun din yung pananampalataya natin, no? So let's go deeper sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun lang po mga kapatid. So this time, natin yung floor kay Bro Justin. Bro Justin, I know na you are very excited to share yung verse na prepare mo today. So I'll give the floor sa iyo, Bro Justin. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. That's good. Dilim ako. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at mapagpalang gabi mga kapatiran. Tayo naman ay narito sa ating rinig po ba? Amen, bro. Amen. And Amen, bro. Amen. Wala yung internet ko eh. I-off ko lang yung camera. Yan po, rinig po. Hello? Rinig po ba, Bas? Ready, bro. Clear po, clear bro. Sige po. Tayo po ay dadako sa ating main topic ngayong gabi. Yung verse natin is
from Isaiah 41 verse 10. Alam ko po na familiar na po sa inyo tong verse na ito. At kanina po habang sabi ko ano kayang topic ko, no? Siguro na-remind din ako nito na kasi ang ano ko dito is finding strength in God's presence. Yung ano natin. Sabi sa English, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. Tayo po yung manalangin. Ang kapatid at Lord God, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon Lord God, na kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon, yung mga anak, Panginoon Lord God, na yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, ay narito, Panginoon Lord God, na upang i-prepare po yan namin mga puso, Panginoon, at isipan, Panginoon Lord, na ma-receive yung word mo, Panginoon Lord. At itago niyo po ako sa iyong likuran, ma-deliver po yung sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Itong verse na to, I know, familiar kayo dito. And then, parang, parang, I think na-share na to ni Bro Glenn ata eh. O sino ba? And then, yung ano po dito is, yung sa verse nito is, bibigyan natin ng background. And then, di ba, ito po ay, tama ba? Sinulat ni Isaiah, di ba? Book of Isaiah. Amen. And, kung babasahin natin yung buong chapters in 1 verse 1 to 31, yung pinaka-main na target is sabi nga doon na the prophet condemns the Israelites for their sin and idolatry. So yung first part is parang kinondemn ni Prophet Isaiah yung mga Israelites dahil sa kanilang mga kasalanan at yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sabi din sa nag-warning din si Isaiah sa kanila na to repent and return to God or suffer the consequence of their disobedience. So siguro parang parang sinabi ni Isaiah nga dito na kailangan nila na mag-repent at mapagpanumbalik sa Panginoon. And then yung yung second part naman nito is meron din yung twist kasi parang sabi nga dito, warning them to repent and return to God. Dito naman is Isaiah focus siya sa may pag-asa pa rin siya na hope and restoration for God's promise sa mga tao ng mga Israelites. So ano po ba ang meaning ng ano po ang ibig sabihin ng Isaiah 41 verse 10? Sabi nga dito sa talata is fear not, for I am with you. So that's the first point na siguro tong time na to is sinabihan ng Panginoon ang mga Israelites na hindi sila dapat matakot or mag-alala. And then God is with them. And then God promised to deliver also the Israelites yung kanilang mga kaaway. And then God promised also na nasa kalagitnaan siya ng mga trials in life. And then yung ko dito is for I am not fear not, I am with you. So dapat mga kapatid is kung ano yung mga yung mga hinaharap o haharapin natin in the near future, dapat hindi tayo matakot at hindi tayo madismaya kasi kasama natin ang Diyos. And then sabi nga dito wait point. Okay. Bakit ba kailangan natin yung
bakit kailangan natin yung strength, bakit tayo nagsisik ng strength galing sa Panginoon. Number one is facing trials and challenges. So dapat kasi without God, parang ano ba, parang hindi natin mapagtagumpayan yung hamon ng buhay. Kasi without God, wala tayo dito. And then, sabi nga dito, life is filled with challenges and difficulties and trials. Believers must turn to God's strength to help them na maibalik yung maibalik sa original na forma kung ano tayo na gusto niyang ibalik na meron tayong Panginoon sa ating buhay. And then moral and spiritual guidance. God's strength is often sought for moral and spiritual guidance. So napaka-importante po na isik natin yung strength galing sa Panginoon. And then sabi dito, wait sabi dito is finding power in God's presence. In God's presence. That time, Israelites is, di ba? Israelite is Israelites is sin and rebel. Ano sila? Makakasalanan at saka rebellion. And then kahit ano pa sila, kahit makasalanan, hindi kaaya-aya yung ginagawa nila that time na ano ni Prophet Isaiah, kasi parang pinipilit niya ba na parang pinaalalahanan sila ni Prophet Isaiah na dapat tayo ay kinondemn sila, and then at the same time sinabihan sila na dapat tayo bumalik sa Panginoon. So that situation is ano po, God has not forgotten them. Hindi sila, kahit sa kanilang mga lapses sa kanilang mga buhay, hindi pa din sila pinababayaan ng Panginoon. Sabi nga doon, sabi nga na He promised to deliver them from their enemies and bless them with His presence. Oh, grabe no? And then, kahit, yun nga, i-relate natin sa ating buhay mga kapatid is, hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon natin ngayon, mga pinagdaanan, yung past natin mga buhay. Kahit gaano ka pa kasama, sabihin natin ganyan, sabihin na hindi tayo kaaya sa Panginoon, but still, hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. And then sabi nga sa kanya, sabi nga dito is, I will help you and I will uphold you with my righteous right hand. So ano bang ibig sabihin ng yung right hand, yung parang phrase na right hand. So it means ano po ito? Right hand, parang in His authority, in His power, in His protection, with God, ano po, nandyan palagi ang Panginoon sa atin. So mga kapatid, dapat tayo ay mas lalo pa nating palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoon, dahil siya lang at walang iba na makakatulong sa atin na buhay spiritual. Sabi nga ng mga pastor, we are not fighting on flesh, but we are fighting in spirit. So ano din, may napanood ako kanina, sabi niya na yung ano natin, yung mga pagsubok ba natin is will lead, kasi yung minsan sinisisi natin is jablo, dahil sa jablo ba't ako nagkaganto, dahil kunya ba may mga problema tayo dahil sa yung palaging sinisisi natin is
yung kaaway and yung jablo na hindi tayo makapunta sa ating paroroonan. Sabi niya, or else yung mga yung mga ganyan na problema na binabato sa iyo, siguro way din yan ng Lord na maipakita ang kanyang kabutihan, na ma-acknowledge natin ang Panginoon, ma-appreciate natin ang Panginoon, na kasi as a Christian, sabi nga, hindi tayo exempted sa mga ganitong bagay na makakaranas tayo ng pagkalunod, lalong-lalo na sa ating spiritual. So, this verse is reminded me na hindi dapat ako matakot, hindi ako madismaya dahil meron akong Panginoon na gumagabay at in-strengthen niya ako, at lalong-lalo na sa aking pananampalataya, and I know God will help me, at I know God hindi niya ako pababayaan. And then ano po mga kapatid, so yun lamang po mga kapatid, at alam ko na meron din kayong mga insights nito. Inano ko to na verse kasi gusto ko din na ma-broad to na topic, na at least meron makapag-ano din tayo. Kasi itong verse na to is parang parang pagbo-boost, parang nag-boost sa atin ng yung ating fire, ating trust sa Panginoon. So yun naman po mga kapatid. And sa Diyos lamang mga papuri. Salamat po. Amen. 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 Amen, amen. Thank you, Just, for the verse, no? Isaiah 41 verse 10. Thank you very much doon sa verse na yun. So, sabi nga, so very clear naman doon sa sinabi doon sa verse na yun, and doon sa paliwanag ni Bro Justin, no? So, isa lang yung punto natin dyan. If we really believe in God, if we really believe in our living God, no? And nagaling naman sa Bible, and we have to believe that. Tulad nga, isa sa statement of faith natin, no? So we believe in the Bible to be inspired, the only infallible, authoritative Word of God. So, sabi nga, no? So it is written na nandun yung mga promises ni God, no? So thank you, Bro Oliver, Bro Justin, sa pag-remind again sa amin, no, na we don't have to fear sa mga pagsubok, no, dahil lagi na andyan ang ating Diyos na buhay. So we have to always seek sa ng strength, spiritual strength na galing sa Panginoon, no? So yeah, kung meron man tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, whatever it is, yung mga baggages na yan, is ilapit lang natin kay Lord John. And always remember, God is always with us. He will not forsake us. He will not abandon us. So yun lang yung natin tayong pangawakan. No? Thank you very much, Bro Justin, sa iyong napakagandang verse. Very, very powerful verse na ito. No? So maraming salamat dahil once again, pinaalala mo sa mga kapatiran na sa pagdating ng mga pagsubok, tingala lang tayo. And let's continue believing na may gagawin ang Diyos para sa atin. Amen? So, meron pa. Okay, so ibubukas natin yung floor sa mga kapatiran na gustong mag-share ng kanilang insights regarding doon sa verse na ating pinag-aralan today. No? Again, ilutin ko, ang verse po natin ngayon ay mula sa Isaiah chapter 41, verse 10. No? So, yun po. So, sino po ang ating mag-raise ng hand dyan? Raise lang ang hand. Raise lang po tayo ng hand. Okay. Yun. Hindi pa.
Mamaya ka na, Pastor Rocky. Mamaya ka na. Huwag kang mag-raise ng hand. Reject yung sa'yo. Dapat nag-reach siya. May nilagay lang ako. Yan. Good evening sa lahat. Ayan, Bro Oliver. And, Iksian ko lang kasi si Bro Joris excited na maano. ayan. Amen. So magandang gabi po lahat ng kapatid. Ako po'y masaya dahil ang dami natin ngayon. Sana tuloy-tuloy na po to. Praise God. Amen. Verse na basahin ko muna ulit. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan at piligtas. Praise God. Hallelujah. Sa verse na to na binigay Bro Justin, ang nakikita ko dito mga kapatid is parang God is in control. Siya ang kumbaga, wag tayong kumbaga ang application ko yan sa buhay ko, sarili ko bilang isang Kristiyano at bilang isang naglilingkod sa Kanya is God is in control. Hindi ako dapat matakot kung meron akong meron man akong mga problema darating sa buhay, mga pagsubok, kasi alam ko na may Diyos akong pinaglilingkuran. Kaya God is in control. Amen. So, sabi niya, huwag kang mangamba. Hindi ko dapat mangamba at matatakot mga kapatid kasi meron akong Diyos. God is everything for me also. Siya ang mag-provide sa lahat, siya ang magliligtas, siya ang lalaban sa mga kung sino man ang magpe-persecute sa mga kaaway ko tungkol sa pananampalataya ko sa Kanya. Siya ang, instead of ako, dapat sabi ni Lord, huwag kang makipag-away, Oliver. Ako ang makipag-away sa mga kalaban. So parang sa akin din is God is in justice mga kapatid. Siya ang siya ang basta lahat talaga. So, yun nga mga kapatid, para sa akin din is sa dami ko nang iniisip na sa totoo lang pabiro-biro ako diyan sa simbahan, pero akala nyo rin na wala rin akong iniisip na parang pangangamba, problema, pero di ba? And then verse na to is malaking dagok sa buhay to na huwag kang matakot Oliver kasi may Diyos kang pinaglilingkuran. Kaya nga nag-serve ka sa Kanya kasi siya ang siya ang tagapagligtas sa buhay mo. So, yun lang po para sa akin na hindi ako dapat matakot. Praise God. Amen. Pinapit ko po sa ating papong presider, Kuya Rodel. Amen. Amen. Thank you very much, Bro Oliver, sa iyong sharing, no? So, Sister Kisa, hi. Hello. Sister Kisa. And of course, meron tayong sabi nga ni Bro Oliver, God is in control. And let's welcome si God is in control, Sister Lani. It's your turn since you were mentioned. No? So, sabi nga, again, sabi ni Oliver, do not fear. He will not fear kasi mas malaki ang Diyos natin sa ating mga kinatatakutan. Amen. So, yun, no? So God is everything and God will fight for us. Hindi natin kailangan makipag-away or we don't need to fight, but God will fight for us and He will bring us that. Amen. So, sino pong susunod? So, since meron tayong na-mention yung God is in control, let's have Sister Lani. Are you ready? Wala akong boses. Wala kang Listener boses. lang ako. Listener lang muna si Sister Lani, no? So, ipagpatuloy natin si Sister Lani na ipag-pray kasi mahal na mahal siya ng season ngayon ng winter. Amen. So, sino po susunod? Rendel? Bro Rendel, are you ready? Kaya Rodel. So, konti lang din sa akin, no? Okay. Abang sa taas. So, magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi. Konti lang may share ko dito, no? So, yun nga yung sabi ni Isaiah, huwag tayong matakot kung alam naman natin na tayo ginagabayan ng Panginoon or nasa atin yung Panginoon. Diba? Kasi, kung ang Panginoon ay nasa puso na natin, kahit anong hamon sa buhay natin, kung ano man yung mga pagsubok na dumating sa atin is kaya natin nilampasan. Kasi alam natin na ang Panginoon, siya ang nag-guide sa atin, siya nagprotekta sa atin sa anumang hamon sa buhay natin. Kasi
yun nga sabi ni Bro Oliver, ang God is controlled sa buhay natin. Siyang siyang gumagabay sa atin na tayo itatama niya kung ano ang kung saan tayo mapupunta or saan tayo talaga dapat na mapunta. Kasi ang Panginoon, siya lang din ang nakakalam sa buhay-buhay natin ng bawat isa kung ano talaga ang ating kung ano yung kung ano yung tawag dyan, ikaganda or kaahon ng ating buhay, di ba? Kasi yun nga ang sabi ni Isaiah nga na ang sabi nga ni Isaiah, di ba, na huwag tayong matakot, di ba? Kaya bakit ba tayo matatakot kung alam nga naman natin kung ang Panginoong Hesus or yung ang tagapagligtas ay nasa atin na. Kaya yun lang ang masasabi ko rin talaga mga kapatid. Patuloy tayo. Yun nga sabi ni Kuya Rodel, mas laliman pa natin yung pag alam ng mga banal na salita, mas laliman pa natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, mas laliman pa natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, kasi alam naman natin pag nasa atin ang ating Panginoon, hindi tayo matatakot sa anumang kalaban. So yun lang po mga kapatid. So God bless po sa lahat. Amen. Amen. Thank you, Bro Renz. Insight mo, no? So again, talagang napakalinaw. Talagang naandun yung it's a good thing, no? Na tayong lahat ay we believe na we don't need to fear anything. So yun lang yung so yun yung lagi natin na-emphasize, no? So maganda yun kasi alam natin na napaka-firm ng ating belief na since nasa tabi natin si God, ay we have nothing to fear. So sino pa sunod? Si Bro, parang may kumakalapit sa akin dito sa side ko. Si Bro Joros, go ahead. Amen. Hello, good evening. Good evening. Pastor, good evening. First time ko umattend dito sa inyo sa Bible study. Narinig po ba tayo nila? Naririnig ba kami dyan? Amen bro, amen bro. Sige. Sa akin, sa verse na to, sa huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa akin dyan, ang may share po dyan sa inyo mga kapatid. Sabi nga nila na huwag kang matakot sa Diyos kasi sa lahat ng ating dumadaan na sa mga problema, kahit anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, siya laging kasama natin at siyang maglulutas. At basta lagi lang tayong manampalataya sa Kanya. Tulad nito, natin ako ngayon. Sabi ko nga, may plano pala ang Diyos na matin ako ngayon sa base na to. Hindi ko nga na sabi nga ng supervisor ko kanina, mag-extend ako. Pero may plano si God. Sabi ko, sabi nga ni Pastor Rocky, kanina nag-message na naman, bro, matin ka. Ngayon, nandito na. Hindi lang pala sa dito na rin ako mismo sa timba sa Ngayon, napagandang mensahe ng hatid ng Panginoon ngayon. Praise God. Sana magtuloy-tuloy na to, Pastor. Amen. Sana kay Brooklyn. Amen. At kay brother Rodel. Amen. Amen. Amen, di ba? Okay, welcome natin si Bro Joros sa ating DS. First time pa lang. Welcome. Welcome. Malakot mo tayo dyan. Welcome to the family. Thank you very much sa iyong insight regarding sa verse natin, no? So, yeah. So, yung sa kanya is
even though minsan mahirap sa atin kasi talaga minsan yung ano yung minsan yung work natin naghihinder minsan sa atin ng ano. Pero God will provide, God will make way, sabi nga ni Joros, no? So and because of that, God really makes way. Nandito siya kasama natin sa atin. And hopefully every Monday and every Friday kasama natin siya. Di po ba? Okay, nag-message din sa akin si Bro Mervin. Bro Mervin, nag-message ka sa akin na ikaw daw ang susunod. Go ahead, Bro Mervin. Bro Mervin, are you ready? Hello po. Amen. Apa. Medyo mahina po signal. Sige lang, narinig ka namin, bro. Narinig. Ano po lang bro? Hello? Nagluluto pa po kasi ako. Nakikinig na lang po. Sige, Sige, bro. No problem, no problem. Okay po, okay. Thank you. Amen. So, next time, babawi si... Opo, next time po. No problem, bro. Okay, so, Kuya Jerry, Praise God, nandiyan si Kuya Jerry. okay, Jerry is dyan. So, Kuya Jerry, are you there? Nakamute. Nakamute po kayo, Kuya. Okay, so sino pa bang hindi natin natawag? Nasa si Justin, si ano pala? Si Bro Jason. Baka nasa opisina ko yun. Nasa office pa. I see. Okay, so siguro kay Bro God is in control has raised. Okay, bro, God is in control. Mag-share lang po ng konti. Ipo. Amen. Amen. Kasi kung titingnan naman po natin, honestly po, di ba, marami tayong kinakatakutan talaga, di ba? Tulad na yung fear ko sa sickness, na yung mga disaster, yung mga evil, yung bagyo, yung war, yung betrayal, lahat naman po yan, kinakatakutan po natin talaga, di ba? But God is bigger than all those things po kasi. Di ba po? Kung nasa heart na po na talaga natin si Lord, hindi na po natin hahayaan na yung fear pumasok po sa sarili po natin. Kumbaga para po sa akin siguro yung ini-emphasize lang po ni Isaiah sa verse na to is that yung assurance na si Lord nasa sa atin siya. At yung presence niya, yung nagiging source of comfort natin, guidance natin, at saka protection natin. Yun lang po. Amen. So, thank you very much, Lance. You see? So, we don't have to fear anything kasi nga, kahit na meron tayong dinaramdam, kahit na medyo hindi kahit gandahan yung ating pakiramdam ngayon, we are feeling sick, but still, dahil sa pagmamahal natin sa gawain is yun. So we are sharing pa rin. No, thank you again. Sabi again, tulad na nasabi ni Lani, God is bigger than anything that you are thinking of. No? So lahat ng mga bagay na gusto nyong isipin, ipasok sa ating mga kaisipan, sa utak natin, God is bigger than those things. Amen? Whether it's positive or negative, God is bigger than those things po. So, amen. Thank you, Lance, for that. And go tayo kay Bro Glenn. Sige, pwede. Mag-share lang din ako ng kundi mga kapatid. Hindi po tayo maglalak. Sige, medyo makababa na rin oras natin. Kundi lang. Well, dito sa nakita natin na binabasa na binibigay ni Kuya Justin na talata, Isaiah 41 verse 10. Kung tinitingnan ko kasi siya dito, binabasa ko ito kanina, nakikita ko na ito pala ay ina-address ng Panginoong Diyos sa mga Israelites. Kung titingnan natin yung buong chapter, ina-address ito ng Panginoong Diyos sa mga Israelita.
Sabi niya, Israel, dahil maraming business niya minimension yung Israel. Sabi niya, huwag kayong matakot, ako isa sa iyo. Huwag kayong matakot, ako yung Diyos. Hindi kayo dapat mangamba, palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo, iningatan ko kayo, ililigtas ko kayo. Yan yung mga sinasabi ng Panginoong Diyos ng Israelites. Sometimes, mga kapatid, mayroong mga, di ba, mayroon tayong sinasabi na may mga texts or mga verses na dapat natin titingnan kasi baka hindi para sa atin. But this time, mga kapatid, nakikita ko na although ito ay ina-address ng Panginoong Diyos sa mga Israelita, ito ay maaari ding ina-address ng Panginoon sa atin. Because we are also Israelites in terms na mga niligtas ng Diyos. Kasi yung mga Israelites dito, ito yung mga tao o sambayanan na iniligtas ng Diyos noong time na yon. And since we are also saved by our God, Jesus Christ, we can also, in fact, we can also say na partner rin tayo ng tinatawag na Israelites on the basis na tayo yung iniligtas din ng Panginoong Jesucristo. So dito, yung Israelites na ina-addressan ng Panginoong Diyos, Ama, ay yung mga Israelites na nililigtas niya mula sa Ehipto. Tapos tayo naman ngayon, in the modern day, ang mga Israelites na iniligtas ng Panginoong Jesucristo na pinag-alayan na ng kanyang katawan, ng kanyang dugo upang tayo maligtas mula sa kasalanan. So this is still applicable for us, mga kapatid. Ang pinakamaganda lang dito na nakikita ko, ibabalik ko lang yung sinasabi, in-emphasize kasi ito dati ni Kuya Justin, yung righteous right hand ng Panginoong Diyos. Bakit kaya sinasabi talaga to ng Panginoon? Kasi pwede naman niya sinasabi, I will uphold you in my hands. Diba? Pero sinasabi niyang righteous right hand. Kasi yung Panginoong Kristo, sabi ng Panginoong Kristo, ako'y babalik dito upang maghukom. Yung mga pinili ko, nasa kanan ko. Yung mga hindi ko pinipili, nasa kaliwa. Diba? Yung kampig sa kaliwa, yung mga tupa nasa kanan. So, parang nag-relate na rin ito, mga kapatid. Titingnan natin kung bakit righteous right hand dahil ang mga pinipili ng Diyos ay laging nasa kanyang kanan. Amen? So, kapag tayo ay pinili ng Diyos, isa sa kanyang mga pinipili, umasa tayo na ang Diyos ay nasa sa atin. Sabi nga niya, ako'y isa sa iyo. At hindi niya tayo pababayaan. And huwag tayong matakot, do not fear. God is in control, sabi ni Kuya Oliver. So yun lang po, mga kapatid, ang masasabi ko. Sino-shortcut ko lang na hindi tayo dapat matakot sa anumang pagkakataon, sa anumang bagay. Lalo na, especially na dito sa ating ginagawang gawain na minsan nagkakaroon tayo ng agam-agam ng mga doubt kasi nga malakas din yung mga tugtugan natin. But still, pinapaalala pala sa atin ngayon, huwag kayong matakot, nandito ako sa inyo. Amen. Praise God. Yun lang po, mga kapatid. Sa Diyos ang kapurihan. Amen, amen. Thank you, Bro Glenn, for that. No? So, Amen. again, sa atin dito, very, very, kumbaga, applicable, no? Sa mga pinagdadaanan natin every Friday, like, sobrang lakas ng sounds nyo. Kita rinig hanggang doon sa second floor. Hanggang sa ano, no? So, again, it's a very, very brighter than the sun's reminder sa atin ng ating Panginoon, no? Na we don't have to fear because God is with us. Thank you, Bro Glenn, sa iyong insight, no? So, we will go to Pastor Rocky, I believe. So, Pastor Rocky? Okay, magandang gabi ulit mga kapatid, to our presider, Kuya Rodel. And sa ating lahat, mga kapatid, gusto ko rin batiin yung mga ngayon lang na nag-join sa ating online. Si Kuya Marvin and Kuya Joros. Magandang gabi. And andyan po si Kuya Jerry. Welcome back, Kuya Jerry, sa ating online. Praise God. Alright. Lahat na po na banggit na po sa ating sharing doon pa lang sa ibinahagi ni Kuya Justin. Maraming salamat po, Kuya Justin. Dito sa Isaiah, simula sa chapter 40 hanggang chapter 48, ito kasi yung during captivity of the Israelites. Ano po, sila po ay binihag o tinapon doon sa Babylon, and sila po ay pinahirapan at tinotorture. Ano po? So nagkaroon sila ng fear. Nagkaroon sila ng term doon sa may phobia or trauma, mga ganon. And dumating yung time na nanghina sila.
And ang kagandahan sa ating Diyos, hindi kasi siya yung basta nagbibitaw lang ng salita. Ano po, na lagi niya sinasabi sa kanila, kino-comfort niya sila na huwag kayong matakot, palalakasin ko kayo. Di ba na topic ko rin yun sa ating anniversary, first year anniversary, yung Isaiah chapter 40. So kino-comfort sila ng ating Diyos during the captivity. And dumating yung point talaga na nanghina sila, nagkaroon sila ng trauma, na dismaya, ano po. And itong mga Babylonians ay mga pagans. So, maaari silang maapektuhan din sa mga idols. Ano po. So, ang kagandahan sa ating Diyos, inaccomplish niya ito na sabi niya, palalayain niya sila after 70 years of captivity. Napakahabang panahon, ano po. Sino ba naman ang hindi madidismaya, manghihina, matatakot sa ganong haba ng taon? Ano po. And kung i-relate natin ito sa ating buhay, o kay sa lahat ng mga tao, sabi nga ni Ate Lani kanina, marami po tayong mga fears. Ano po, marami po tayong mga kinakatakutan. Araw-araw meron tayong kinakaharap na mga problema, mga trials, temptations. Ang temptations na sa paligid lang natin. May temptations hindi lamang po sa lust of the flesh. Minsan mapuprovoke ka na magalit. Ano po, minsan mapipressure ka, matitempt ka. Hindi lang sa flesh, kundi sa pera. Marami pong mga trials or mga pagsubok na nakapaligid sa atin bilang tao. At lalong-lalo na sa atin na mga Kristiyano. Kasi tayo talaga ang target ng ating enemy na si Satan. Ano po. And ang kagandahan dyan mga kapatid, lahat ng nagtitiwala sa ating Diyos, merong pangako ang Diyos. Ano po na sabi niya, palalakasin ko kayo, do not fear, hindi ko kayo pababayaan, palalayain ko kayo. So, para sa atin po na nagtitiwala sa ating Diyos, mga kapatid, kumbaga, encouragement ko lang sa bawat isa na huwag tayong madismaya, huwag tayong matakot. Ano man yung kinakatakutan natin ngayon sa mga sandaling ito. Let's think kung ano man yung mga kinakatakutan natin sa ngayon. And sabi ng ating Diyos na i-accomplish niya ito. Ano po? I-accomplish niya ito, magkaroon lang tayo ng patience, marunong lang tayo magantay sa Kanya. Yung ang mga Israelita that time, after 70 years bago sila napalaya. Napakahabang panahon. So, yun ang gusto ng ating Diyos sa atin, mga kapatid. Siguro meron siyang tinuturo sa atin upang palakasin tayo, patibayan tayo, mas lalong magtiwala, kumapit sa Kanya. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga kinakatakutan natin, maaaring takot tayong mamatay. Ano po, maaaring takot tayong mawalan ng kung ano man yan. Pero kung hindi naman nakakalugod sa Diyos, huwag kang matakot, kapatid. Huwag tayong matakot. Kasi after po ng trials, di ba sa James, after po ng trials, ang kasunod dyan mga kapatid, blessings. Ano po. And hindi lang blessings, yung joy, ano po, yung kagalakan. Ano po. Kung tayo po ay laging may tinatago kasi sa Diyos, pwedeng magkaroon tayo ng happiness. Temporarily. Pero kung yung joy na ibibigay ng Diyos sa atin, ang ating tatanggapin, kakaiba po yun mga kapatid. And yun lamang po ang gusto kong i-emphasize sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Tandaan natin mga kapatid, yung kinakatakutan man natin, yung pinagdadaanan man natin, parang minsan feeling natin napaka-silent ng Diyos. Kailan ba ito matatapos, Lord? Kailan ba ito magkakaroon ng ng kasagutan? Yung panalangin ko matagal na.
sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating Diyos, mga kapatid. Magantay lang tayo sa Kanya. And ang pangako ng Diyos, no, hindi po siya yung basta nagsasalita lang, i-accomplish niya ito in His perfect time. Di ba? Dito rin sa Isaiah yung verse na, ano yung talata na yon? Nakalimutan ko yung talata na yon, na para yung content is, I the Lord will make it happen, parang ganon. Nakalimutan ko na, mga kapatid. So, lagi tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. I-accomplish ng Diyos kung ano man yung pangako niya sa bawat isa sa atin in His perfect time. Yun lamang po. Back to you, Kuya Rodel. Maraming salamat po. You know, thank you, Pastor, for that sharing na pinagyan sa amin. Isaiah 60:22. Isaiah, ano daw? 60:22. 60:22. Yun, Isaiah Kuya, hindi ko narinig yun. So, ito po yung verse na gusto kong i-emphasize ni Pastor, no? So, isi-share na lang po natin yan mamaya sa ating GC, yung verse na yun, na from Isaiah, no? So, Pastor, thank you very much po, no? So, for that. So, again, sabi nga dito, no? May babasahin lang ako sa inyo, no? So, sabi nga, may mga fruit, remember yung sa ano na binabasa natin lagi na sa Galatians 5:22-23, yung fruit of the Spirit. So, ang fruit of the Spirit, wow, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Minarinig ba tayo na nabanggit doon ang fruit of the Spirit ng fear, no? Wala doon, hindi po kasama doon ang fear, no? Ang pagkatakot. So hindi po kasama siya, no? So let me give you one. Okay. Sabi nga po dito, so sabi dito, does God allow fear? Sabi, the Spirit of God enables us to overcome whatever adversity or troubles presents itself. Fear is from the devil, and it's the enemy of our faith. It's directly contradicts the word, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. From 2 Timothy 1, 2 Timothy 1 verse 7. So yun po, no? So hindi po sama yung pagkatakot. So yun po yung ating topic today. So thank you very much sa lahat ng nag-attend, no? So once again mga kapatid, do not fear anything. God is in control. God is our God, our living God, and our only God is bigger than anything that we could think of. No? So, yun po, mga kapatid. So, pupunta na po tayo sa ating mga prayer request para sa may panalangin natin ng sabay-sabay, no? So, sino po ba yung si Bro Melvin? Meron ba bang ano dyan? May prayer request ka ba, Bro Melvin? Sister Lani? Kuya Jerry? Health po, health. Okay, yung health. Let's continuously A pray family. for Sister Lani's health. Nalubayan na siya ng seasonal na colds. And aside from that, yung health niya and yung family. Sino po? Joros, ikaw. Ayun. So let's pray for Joros, sa ikama ni Joros na ma-process na at nang maging ma-transfer na siya 100% sa RAM. Sa management ng RAM. So let's pray for that. Meron pa po ba? Si Bro Justin? Sa akin po, ganun pa rin po. Kagalingan pa rin ang aking papa sa kanyang diabetes. Tsaka sa vacation ngayong taon. Sana payagan. Ayun. So may application si Rentel ngayon na this year, and
nawa ay payagan siya ng kanyang boss, no, na makauwi sa atin pa kahit saglit, makasama niya ang kanyang pamilya. At yung father niya, sa buong family niya, na yung safety and good health, patuloy na kagalingan. Sino pa po ba kay Kuya Jerry? Kuya Jerry is yung kanyang, let's continuously pray kay Kuya Jerry, yung sa kanyang inaasikaso sa Pati kay Ate Hana. pati kay Ate Hana, yung mga inaasikaso nila regarding sa kanilang mga work, yung previous work nila, and yung kay Ate Hana naman is yung dispute niya regarding sa kanyang accident. Sasama din natin sa prayer yung plan nila Bro Oliver na kung ano yung ng Panginoon, magkaroon ng smooth Yes, amen. So let's pray for that plan, no, sa February, yung kanilang plano na yan yung maging kalabasan at kung ano yung kalooban ni Lord, no, na mangyari. So, let's pray, continuously pray for Pastor Rocky, and bigyan siya ng more patience and knowledge na mga kapatiran, no? Lagi ka namin susuportahan, Pastor. So, bigger heart. Kaya ka na tsaka yung sa trabaho. So, let's pray again. Siyempre, sa bread and butter natin, nandito tayo sa Saudi. So, let's pray for our work, no? Kahit na minsan ay mahirap, pero still, that is doon tayo kumukuha ng source para makapag-suporta tayo sa ating mga pamilya. So, let's love also our work, no? Gawin natin yung ating mga responsibilities para na ma-rewardan tayo ng 100% din, no? So, patuloy lang natin na gampanan yung ating mga responsibilities. Kasi kasama yan sa pagiging Kristiyano natin, no? Amen. So, kay Bro Justin, I believe yung father niya, no? Let's continuously pray sa lahat ng mga kapatiran, no? Sa ating pamilya natin, ng safety, good health, no? So, let's pray for our dear God na bigyan tayo ng maganda na pangatawan, no? Kaya din ang ating mga pamilya, no? 10 ng ating mga pamilya, no? So, yun lang po. Meron pa po bang ibang prayers? Yung mga kapatid natin na hindi God will give them time, no? Para makapag-attend ulit sa atin. Amen. So, Sa akin po, Kuya Rodel, po. yung mga kids ko kasi may mga ubo. Po, sige, let's pray po. Yung mga kids ni Kuya Je, ni Pastor Rocky, I mean. So, pati na rin yung misis niya, no? Si Sister. Amen. Daisy. Pati prayer na rin at siyempre isama natin lagi sa prayer natin yung ating mga gawain, no? Yung PS natin, yung practice natin, and of course, yung ating mga ating Friday services, no? So, yun pa. So, let's all pray. Awit muna tayo. Sige, let's pray po. Let's pray na tayo para and then Pastor Rocky, after that, you can close yung prayer natin. Amen. So, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Maraming salamat po muli, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa araw-araw pagpasok, Panginoon, sa aming trabaho, yung guide us, Panginoon. Salamat po sa araw-araw pagpapala tulad ng gift of life, gift of salvation, gift of praise. Maraming salamat po, Panginoon. Pakabuti mo po. Maraming salamat po sa gawain na ito, Panginoon. Nagkakaroon po kami ng kalakasan, Panginoon. Karoon po kami ng dagdag kaalaman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, pinitin mo po bago ko sa amin.
to encourage, to minister one another. And Panginoon, salamat po sa lagi mong pagkakaiba sa bawat isa. Mga karamdaman, Panginoon, na nabitawan kami mga bawat pasipay. Posible sa pangalan, Panginoon. Yes, Lord, in your time, you will accomplish, Lord, ano man yung mga dapat i-accomplish. Salamat po, Panginoon, sa mga sa bawat isa sa amin. Pagkakutin mo po, Panginoon, sa bawat isa. namin lagi o binibitawan maganda. Medyo bumalik on na dati yung nagkas sa help niya or that's spirit your name has power, your healing. We are mentioning your name, Jesus. Healing will creatures, friends, Justine, O Lord God, sa Panginoon. Lani, O Lord God, Lord, sa buong JC, O Lord God, hallelujah. Let's pray, O Lord, best help sa anak ko, Pastor Rocky, O Lord God. Gusto ko yung si Peter Matthew. Kaya Jesus, so work namin ito kung noon, wala silang responsibilities namin, O Lord God. Company, O Lord. Para namin, O Lord God. Panginoon, we pray, O Lord God, sa mga gawain ng JC, O Lord God, sa mga studies, O Lord God, sa practices, and sa ating worship every Friday, O Lord God. Bless us, O Lord God. Panginoon, plan namin, O Lord God, ang mga grades, yung JP, O Lord God, sa Bible study, O Lord God, sa susunod na Monday, O Lord God, Lord, so wait. Yes, O Lord God, thank you. Norman, O Lord God, Jason, O Lord God, O Lord God, kinayos, O Lord God, yes, Lord, Panginoon. Well, O Lord, Jerry, O Lord God, Hannah, O Lord, we pray, O Lord God, sa mga legalities na kanilang inaasikaso ngayon, O Lord God, in Jesus' name. Pray po, Lord, pray po, Yan, O Lord God, Panginoon, that you are giving them the right answer, Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang firmest na kanilang tinataluhan, O Lord God, may close na po ang chapter na yun. Ang sabihin, Panginoon, dahil magpapagawa sila ng another plan, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, it's Lord God. Hallelujah. We trust in your God. We don't need to fear because you are the living God, Lord God. You are bigger. Ang salamat, Panginoon,
dahil patuloy mo kami nire-remind that you truly are faithful, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po. In Jesus' name. Yes. Okay. Amen, amen. Patuloy tayong manalangin mga kapatid. Banal na Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na nagkaroon kami ng ganitong gawain upang kami po ay magpaalalahanan, magpalakasan, magkaroon pa ng kaalaman, Panginoon. Maraming salamat po sa ginamit mo sa mga sandaling ito sa buhay ni Brother Justin, Panginoon. Nawa gamitin mo pa po siya sa iyong banal na gawain at ganoon din po sa ginamit mo na presider sa mga ito, si Kuya Rodel, Panginoon. Pagpalayan mo po siya. At muli, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na naman na aming napakinggan ngayon sa Isaiah chapter 41 verse 10 na patungkol po sa fear or takot, Panginoon, na dapat wala po kaming ikatakot dahil kami po ay nasa iyo, Panginoon. Mas malaki ka sa mga takot, sa mga problema, kung ano man yung mga pinagdadaanan namin, mas malaki ka sa mga ito at mas makapangyarihan ka sa mga ito. In your perfect time, i-accomplish mo rin po kung ano man yung mga pangako mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And ni-remind mo na naman kami kung ano man yung mga kinakatakutan namin, ano man yung mga unaccomplished pa sa aming buhay na plano mo sa amin, Panginoon. Salamat po at ni-refresh mo na naman ito sa puso't isipan namin, Panginoon, na we need to trust you, Panginoon. Kailangan na naman naming manalangin pa, magtiwala pa, lumapit pa sa iyo, Panginoon. In your perfect time, papangyarihin mo po ang mga ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, sa kagalakan, sa pag-iingat, sa pagpasok namin sa trabaho, at ganon din po sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw pong nakakaalam, hindi po lingid sa iyo kung ano man yung mga heart's desire namin, Panginoon. Ano man yung mga healing ng bawat isa, prayer request ng bawat isa, Panginoon. Ito man ay sa aming sarili o sa aming mga miyembro ng pamilya. Ikaw pong nakakaalam, Panginoon, kung ano po yung nakakabuti, Panginoon. And naniniwala po kami, Panginoon, ikaw rin po mag-accomplish sa mga ito. Kung ano man ang mga ito, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal, sa iyong napakalaking awa at biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At lahat po ng mga nandito sa platform na ito, pagpalain mo po, Panginoon, kabilang aming mga pamilya. Ganon din po yung aming mga kapatiran na wala po sa platform na ito, Panginoon. Nawa pagpalain mo rin po sila, kabilang kanilang mga pamilya, at hipuin mo po ang kanilang mga puso upang makasama po namin sila sa susunod na Monday, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga gawain ng JCL Church, Panginoon. Ano man yung mga activities namin, Bible study, practice, and yung every Friday worship service namin, Panginoon. And ganoon din po, Panginoon, yung mga incoming na activities namin, pati yung plano ng mag-asawang si Brother Oli and Sister Kisa, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-provide, ikaw po ang siyang mag-ayos kung ano po ang nararapat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay sa mga sandaling ito, Panginoon, sa aming pagtulog. Bigyan mo po kami ng makalangit na panaginip at bigyan mo po ulit kami ng panibagong pag-asa, kalakasan, kalusugan, panibagong buhay sa bukas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak, naming Panginoon at tanging tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 God, show your greatness. See you again Show mo rin next yan, bro. Monday. Magandang gabi sa lahat. Print screen. Para i-share natin doon sa group. Sana. Yun, inbox.
Yun. Oh, smile, smile, smile. Spa. 1, Si Kuya 2, Jeff. You know? print screen. Okay. God bless mga kapatid. God bless. God bless. God See you bless. again. See you again. God willing. God bless po. God bless, Pastor. God bless. God bless. God bless. Yes, God yes, bless. yes. Ingat po, Bro Joros. God bless po sa lahat. Pag-uwi. God bless po. God bless. At least pass. Yeah. You know? Nasa Jason, what? Oh, yes, Jason. Nasa si Jason, nangyari. Wait. Stop. Stop recording.